Napansin niyo ho ba? Nakangisi pa rin ang mga korap sa Kongreso maski madami na naglalabasan tungkol dito sa flood control scam. Di ba nga na-discover na yung Ghost Project? Inamin na may Ghost Project. Nakita na yung mga anomalya ng mga kontraktor ng mga dapat ba na nandun pa rin sa listahan. Ito ho yung klase ng sitwasyon na mapapasimangot ka talaga. Woo! Pero ako po, hindi ako nagtataka kung nakangisi pa itong mga korap na sabit dito sa flood control scam itong mga nasa Kongreso. O ito suriin po natin ano meron tayo sa ngayon. At kung itong meron tayo ay sapat na ba para masilo natin ang mga buhaya dyan sa Kongreso. Unang meron tayo? Ang pagkakadiskubre ng mga ghost projects sa Bulacan. Pangalawa, ang pag-amin mismo ni DPWH Secretary Bonoan na may ghost projects talaga sa Bulacan. Pangatlo, nakita yung mga record na may mga blacklisted na contractor na patuloy pa din na nangongontrata sa gobyerno. So sa ngayon, yan pa lang po ang meron tayo. Pero pwede natin idagdag yung nangyari sa Batangas 1st District kay Congressman Leandro Leviste kung saan napa-entrap niya yung district engineer doon pagkatapos siyang pagtangkaan suhulan ng 3.1 million para hindi inspeksyonin yung mga project doon sa distrito nila. Nakulong po yung district engineer at may mga testimonya si Congressman Leviste tungkol sa pag-uusap nila ng district engineer kung saan may mga sinasabi na pag vertical project, pag building daw hanggang 10% ang kongresista, pag horizontal project, yung mga kalye, yung mga flood control, 15 to 20% aabot ang kupit, ang kickback ng kongresista. So, base dyan sa meron tayo, sino ang pwede nating ipitin? Sino ang pwede nating panagutin? Woo! Siguro po isa-isahin natin yung mga nalambat na mga opisyal sa ngayon. Una, yung district engineer po sa Bulacan, yung sumabit dun sa ghost project na na-discover at inamin. Pangalawa, yung COA official na nagpalusot ng ghost project na yun sa Bulacan. Pangatlo, yung contractor sa ghost project, talagang mananagot yun. Pangapat, yung mga DPWH officials na pinayagan na yung mga blacklisted contractors ay patuloy pa ding tumanggap ng proyekto sa gobyerno. Panglima, yung sa Batangas, yung district engineer, yun po ay na-entrap, yun po ay nakulong, pero sa ngayon ay nakapagpiansa na yun, pero mananagot po yun. Panganim, maaaring panagutin yung COA sa Batangas. Paano nakalusot yung mga di umano ay manumalyang proyekto na may mga kickback sa Batangas. At pangpito, maaari din panagutin yung dating kongresista ng Batangas na sangkot di umano doon sa mga manumalyang proyekto at tumanggap nga daw ng kickback. Kailangan mag-testify dyan yung nagbigay. Woo! Pero napansin nyo ba? Wala sa listahan, sa mga mananagot hanggang sa ngayon, yung mga hinihinalang malalaking buhaya dito sa flood control scam na to. Kaya nakangisi, mukhang makakalusot na naman sila. Woo! Kaya po tayo kinakabahan dito sa flood control scam na ito dahil kung gugunitain natin yung pork barrel scam nung panahon ni Noynoy Aquino na pinagbidahan ni Janet Napoles, hindi po ba halos si Janet Napoles lang ang nanagot doon sa mga katakot-takot na pangungurakot sa ating pamahalaan? Siya ngayon ay nakakulong sa Women's Correctional. Madami siyang sentensyang pinagsisilbihan na, may mga pending pang kaso, pero nasaan yung malalaking buhaya? Yung kailang kawanin ng gobyerno sa pork barrel scam na nakulong, pero wala yung malalaking buhaya. Noon pong simula, kung matatandaan nyo, sumabit doon si Jinggoy Estrada, si Senator Estrada, na tinawag sa testimonya na sexy. Sumabit si Pogi, yung tinawag sa testimonya ni Ben Horluy na Pogi, si Senator Ramon Revilla. Sumabit din doon si Johnny Ponce Enrile at ang kanyang Chief of Staff. Pero kalaunan, hindi sila nadiin. Kaya sila ngayon ay
nakabalik sa gobyerno, senador at presidential legal counsel. So, hindi po ito ganun kadali. Kung tutusin po, alam naman nating lahat ang modus. Ano nga po ba ang di umano modus? Na may kickback ang kongresista sa kanilang mga proyekto. At yan sa pamamagitan ng maniobra kung saan ang pinili nilang kontraktor, yun ang mananalo sa bidding. Lulutuin ng bidding para ang kontraktor ng pinili ng kongresista ang siguradong makakakuha ng transaksyon. Dahil bibigyan ng parte sa kickback ang kongresista, ang DPWH, ngayon pati na din COA, magiging substandard ang trabaho ni kontraktor at ang proyekto ay madaling masira. Ngayon nga, may ghost project pa. Wala na talaga ang proyekto. Doon naman sa mga talagang mga malalaking buhaya, yung mga gutom na gutom palagi doon sa Kongreso, meron pa silang dagdag na racket. Ayan yung insertion. Babawasan nila ang budget ng mga ibang ahensya, ililipat nila sa DPWH at ilalagay na naman nila sa mga proyekto pinag-uusapan dito, bilyon-bilyon. Pero tulad nung sinabi ko kanina, hindi sapat na alam mo ang modus. Kailangan dito sa mga ganitong sitwasyon, meron kang ebidensya. Hindi sapat yung mga kwento nila Mayor Magalong na may mga kupitan. Alam na natin lahat yan Pero nasaan ang ebidensya? Sino yung mga sinasabi niyang kongresista? Sino yung mga sinasabi niyang mga kontraktor? Sino yung mga COA na sangkot dito sa modus operandi na to? Parang si Senator Lacson. Yung sinabi niya sa Negros, balitang-balita na yun. Pero parang kung makapagsalita, ang dami-dami niyang alam. Pero nasaan? Sa ngayon, iilan pa lang ang mapapanagot natin base sa mga nakalap na ebidensya. Kailangan natin ng sobra pa dyan. Ito din si Mayor Vico, isa pa to. Kwento ng kung ano-anong anomalya. Pero sino? Asan ang ebidensya? Paano natin yung mapapakulong kung puro kwento lang tayo? So siguro pang katanungan dito, ano ba ang pwede nating gawin para matigil itong flood control scam? Para malambat natin itong mga malalaking buhaya na nandoon sa Kongreso? Una, para siguro kala Mayor Magalong, kala Senator Lacson, kay Mayor Vico Soto, pati na din kay Mayor Isko Moreno, kung kayo ay gagawa ng inyong expose dyan sa flood control scam, pangalanan nyo po kung sino yung mga sangkot na sinasabi nyo at magpakita po kayo ng ebidensya para sila ay makasuhan sa pangungurakot sa flood control scam na ito. Tama na po yung mga blind item kasi pampaano lang yan pampadami lang ng views. Ang problema dyan, baka nakakagulo. Yung mga nalambat naman na sa ghost project tulad ng sa Bulacan at sa Batangas, dapat kasuhan na sila agad. Dahil para kung makasuhan sila agad, yung mga kontraktor na sumabit, mahanapan ng paraan kung paano nila ikakanta sino ang mga binigyan nila ng kickback. Dahil sa totoo lang, kung may nakakaalam sino sa mga kongresista ang tumatanggap, yung mga kontraktor yan. Kasi sila nga yung nagbibigay Yung collection nila doon sa DPWH, yun ay kukuhaan nila ng parte para sa mga kongresista, para sa mga taga-DPWH. Ngayon kasali na din, pati ang COA. Kung iisipin nyo po, itong mga kontraktor na ito, ang lumalabas na maliit na buhaya. Nagtanong-tanong ako sa mga nangongontrata at ang nalaman ko, pwede kang kumita ng malinis na 20% sa mga proyekto sa gobyerno. Hindi mo kailangan mag-substandard, hindi mo kailangan mangurakot. Basta malinis, 20%, halimbawa 100 million po ang kontrata. So di may 20 million ka na. Di malaking pera yan. Lalo na siguro kung 1 billion, may 200 million ka na kita base sa computation ng 20%. Ibig sabihin, hindi nila kailangan talaga mangurakot. Pero, paano man din sila masisisi pag sila ay sinindikato ng mga taga-DPWH o ng kongresista? Mahihirapan nga naman silang tumanggi. So, papasok sila sa sindikato, dadayain na nila yung bidding, sa kanila sigurado mapupunta yung project, pero ang usapan, may kickback. Kaya importante na makumbinsi itong mga
kontratista na ito na lumalabas parang biktima lang din, na ikanta na nila sino yung mga buhayan na yan. Wow! Kung tutusin po, yung mga kontraktor na yan ay pwedeng matawag na least guilty. Wala naman talaga silang kapangyarihan tulad ng mga taga-gobyerno. Sila ay ginamit lang. Kaya baka kailanganin na natin itong Whistleblowers Act o batas para sa whistleblower para itong mga kontraktor na to na sila ay nagamit lamang sa kalokohan, of course kumita sila, ikanta nila kung sino talaga ang may kasalanan. Baka pwedeng ayusin yung Whistleblowers Act kung saan itong mga kontraktor isoli na lang nila yung nakurakot at pwedeng mabawasan ng kanilang kasalanan kung papangalanan nila kung sino yung mga nasa likod ng modus operandi, yung mga taong gobyerno, dahil sila naman talaga ang pwedeng magmaniobra para dito sa flood control scam na ito. Woo! Alam po ninyo, kapag hindi po tayo magtutulungan, kung hindi po tayo magiging mapagmatyag at kung hindi tayo kikibo, etong bilyong-bilyong ninanakaw sa mamamayang Pilipino sa pamamagitan nitong flood control scam na ito ay baka mauwi sa wala. Baka maparehas ito sa pork barrel scam kung saan ang kontratista lang ang nakakulong, may ilang maliliit na kawani ng pamahalaan na isasabit, pero ang malalaking buhaya ay makakawala. At itong malaking buhaya na to ay babalik para maghasik na naman ng lagim sa mga susunod na panahon.